Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1521 hanggang Kabanata 1530. Kabanata 1521. Masyadong abala sila sa pagpatay ng Ant King at hindi nila napansin ang iba pang nangyayari. Narinig nila ang isang ingay at sa wakas ay napansin nila ang isang kuweba na parang kubo sa harapan nila at isang matandang puno sa loob nito. Ang matandang puno ay nagtataglay ng maraming prutas, ngunit tiyak na abnormal ito. Mukhang bubuyog ang mga ito, at halos kasing laki ng kamao ng isang tao. Ang mga pakpak ng prutas ng bubuyog ay patuloy na humahaplos, na gumagawa ng karaniwang ingay na bumabalot ang mga bubuyog. Mukhang kakaiba silang sapat para pakiramdam ng sino man ang namumula, nakikita ang napakaraming bubuyog na pumipila sa puno. Hindi alam ni Hansen kung anong uri ng puno ito, ngunit pagkatapos gamitin ang kanyang Dangshan Aura, malaman niyang napakalakas nito. Sa kabutihan, ang mga bubuyog ay prutas lamang. Nakakabit pa rin sila sa kanilang mga sanga, kaya hindi sila maaaring sumalakay. Habang nagtataka pa rin si Hansen at Wang Yuhang sa kanilang kasalukuyang kapalaran, biglang nagpatakbo ang isa pang ingay. Isang prutas ng bubuyog ang umikot-ikot at sinubukang suntukin si Wang Yuhang sa pamamagitan ng pagpaputok ng kanyang tuka. Masyadong mabilis ang tuka, at hindi naagapan ni Wang Yuhang ang pag-iwas nito sa oras. Sa kabutihan, sapat na mabilis si Hansen para tumugon at hampasin ang proyektil pababa sa lupa. Ngunit kahit na pagkatapos noon, ang kamay ni Hansen ay nagsimulang makaramdam ng sobrang pamamanhid. Nagbago ang kanyang mukha. Nakaramdam ng malaking ginhawa si Wang Yuhang, ngunit ngayon lahat ng bubuyog sa puno ay itinutok ang kanilang mga tuka upang maitutok sa kanya. Tulad ng ulan, ang lahat ng mga tuka ay nagpaputok ng mga karayom kay Wang Yuhang. Nako! Sigaw ni Wang Yuhang. Hindi siya nakaiwas ng kahit isa, at ngayon na lahat sila ay nagpapaputok sa kanya, naisip niya na magtatapos siya na sobrang namamaga. Kahit gaano kabilis makalipad si Hansen ng kanyang espada, hindi rin niya mapapatamba ang lahat ng nakakalaso na karayom. Tinawag niya ang kanyang overbearing shield upang takpan silang dalawa. Maraming nakakalaso na tuka ang tumama sa overbearing shield na sinasaktan ito ng pag-ulan. Hindi nila nagawang masira ang depensa, bagaman. Ang gintong salitang, overbearing, ay nagsimulang lumiwanag sa itaas ng kalasag na ibinabalik ang puwersa ng mga tuka pabalik sa puno kung saan sila pinaputukan. Naisip ni Hansen na ang pagpapaputok pabalik ay maaaring magbigay sa kanila ng pagkakataong makapinsala sa prutas ng bubuyog o marahil ay patayin ang ilan na magbibigay kay Hansen ng pagkakataong matuklasan kung ano ang mga ito. Nang ibalik ang mga nakakalaso na tuka, sa halos kalahati ng kanilang paglipad pabalik, biglang parang nagkaroon sila ng sariling isip. Lumiko sila sa ere at bumalik para kay Hansen. Ngunit ang mga nakakalaso na tuka ay hindi dumiretso sa kanila sa pagkakataong ito. Ang kanilang landas ng paglipad ay yumuko upang makalibot sa kalasag at makuha si Hansen at Wang Yuhang. Para silang maliliit na kutsilyo. Malakas ang overbearing shield, ngunit maaari lamang itong protektahan ang isang panig. Hindi ito makapagpoprotekta laban sa mga tuka na nagmumula sa iba't ibang direksyon. Ang pagbabagong ito ng mga pangyayari ay hindi nagpapasaya kay Hansen, kaya kinuha niya si Wang Yuhang at nagpasyang tumakbo. Sa kabutihan, ang mga nakakalaso na tuka ay hindi makakalipad ng masyadong malayo. Nang tumakbo si Hansen sa distansya ng 1 milya, bumalik ang mga tuka at bumalik sa mga buntot ng prutas ng bubuyog. Ano ba ang mga bagay na iyon? Maaari nilang ibalik ang kanilang mga tuka. Tumingin si Hansen pabalik sa puno ng bubuyog, tila nagulat. Isang buong puno na puno ng bubuyog. Nakakasuka. Tumakbo tayo, sabi ni Wang Yuhang. Huminto ka. Ang matandang puno ay maaaring maging disente. Ang mga nakakalaso na tuka ay medyo malakas at malamang na super sa klase, ngunit marahil ang mga prutas ng bubuyog ay mga super nila lang. Kung papatayin natin sila, maraming life geno essences ang maaani natin. At sigurado tayong makakakuha ng kaluluwa ng hayop sa mga logro na iyon, sabi ni Hansen. Walang paraan. Paano maaaring magkaroon ng napakaraming super nilalang ang isang puno? Ganyan ba mura ngayon? Nahihirapan si Wang Yuhang na paniwalaan siya. Sulit itong subukan. Paano kung tama ako? Ayaw umalis ni Hansen, ngunit hindi pa niya naisip ang paraan kung paano niya mapapatay ang prutas ng bubuyog.
Masyadong maliit ang kanilang mga nakakalaso na tuka, at mayroon silang malalayong saklaw ng operasyon. Bukod dito, ang overbearing shield ay hindi magagawang harangan ang lahat ng ito. Ayaw ni Hansen na ipagsapalaran na matusok kaya naglakad-lakad siya ng ilang sandali habang nag-iisip. Hindi pa rin siya nakakahanap ng matibay na solusyon. Kung ang mga bubuyog na iyon ay lahat ng mga super nilalang, mahihirapan ito. Marahil dapat tayong bumalik at gumawa ng plano. Parang natatakot si Wang Yuhang sa mga bubuyog. Tumingin si Hansen sa paligid at napansin na may isang landas lamang patungo sa puno. Kung kailangang umatras si Hansen, mahihirapan siyang gamitin muli ang parehong landas. Sige, bumalik na tayo. Babalik tayo kapag nakagawa na tayo ng solusyon. Pagkatapos ay dinala ni Hansen si Wang Yuhang pabalik sa mask shelter. Masaya si Ling Meier nang makita silang parehong nakabalik ng ligtas. Naisip niya na maaaring hindi nakaligtas si Hansen at Wang Yuhang sa galit ng Ant King. Nang magretiro si Hansen sa kanyang silid, nagkaroon siya ng oras upang siyasatin ang kaluluwa ng hayop na Bloodthirsty Ant. Super Beast Soul Bloodthirsty Ant King, Glyph Type. Alam na ni Hansen ang uri ng kaluluwa ng hayop ng Ant King, kaya tinawag niya ito. Ang tato ng pulang Ant King ay lumitaw sa kanyang katawan, at nang mangyari iyon, isang kakaibang init ang Dam Alloy sa kanya. Sa matinding init na ito, nagsimula itong makaramdam na parang kumukulo ang kanyang dugo. Tiyak na tumaas ang kanyang lakas at bilis. Natutuwa si Hansen nang maramdaman ang kapangyarihang ito sa loob niya. Nang gamitin ni Hansen ang God Geno Core, ang kanyang kapangyarihan ay umabot sa antas ng isang super demi-Diyos. Ngunit iyon ay dahil lamang ginamit niya ang pulang ilaw mula sa God Geno Core at ang mga kakayahan na ipinagkaloob ng mga pakpak ng paru-paro. Ang lakas ni Hansen ay natigil pa rin sa antas ng nilalang na Gemstone class, ngunit ang glyph ng Ant King ay nagpalakas ng kanyang lakas at bilis. Ngayon ay talagang malapit na siya sa super. Hindi masama, talagang maganda ito. Ipagpalagay kong sulit ang aking oras at pagsisikap. Talagang nagustuhan ni Hansen ang kaluluwa ng hayop ng Ant King. Malakas ang Ant King, ngunit hindi ito nakatulong sa kanya sa isang plano para patayin ang Old B3. Hindi siya basta-basta makakarating sa puno at papatayin ang lahat ng bubuyog. Maganda kung mayroon akong super armor. Kung mayroon ako, maaari kong harangan ang mga tuka at patayin ang mga bubuyog. Nakakahiya na ang pet armor ay maaari lamang gamitin sa isang alagang hayop. Sa kasamaang palad, wala akong anumang malalakas na alagang hayop. Kung pupunta si Meowth sa matandang puno, malamang na hindi ito makakapinsala sa Old Tree Fruit. Kailangan kong maghanap ng super pet, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Nakakahiya na hindi pa nakakakuha si Hansen ng isa sa mga iyon. Maliban kung umunlad si Little Angel, ang kanyang super pet armor ay walang silbi. Little Angel, lumabas ka na. Namimiss ni Hansen ang oras na ginugol niya kasama si Little Angel noon. Tatay, namimiss ko si Little Flower. Hindi ba dapat tayong pumunta at bisitahin si Little Brother? Tanong ni Bauer. Sige, pumunta tayo at hanapin si Little Flower. Dinala ni Hansen si Bauer sa isang teleporter upang umalis. Kasalukuyang nakatira si Hansen sa pamilyang G. Nang lumabas si Hansen sa kabilang panig ng teleporter, itinaas niya ang kanyang ulo. May papalapit sa kanya. Nang makita ni Hansen ang tao, napagtanto niyang si Ji-Ching iyon. Kabanata 1522. Si Ji-Ching ang pinakamatalinong kabataan sa pamilyang G. Nang siya ay nasa unang santuwaryo ng Diyos, nagawa niyang patayin ang isang super nilalang. Nagpatuloy siya sa pag-max out ng kanyang super Geno points, at nagtataglay siya ng Sword Soul Super Body. Maraming ginastos ang pamilyang G upang gawin siyang ganito kalakas. Nagsikap siya at naging isang surpasser na. Halos na max out na niya ang kanyang super Geno points doon, pati na rin. Malapit na siyang maging isang demi-Diyos sa malapit na hinaharap. Narinig ni Hansen na ang Sword Soul Super Body ni Ji-Ching ay napakalakas, ngunit hindi niya pa ito nakikita sa aksyon. Hindi sila gaanong nag-uusap kung mayroon man. Sa katunayan, nagkita lang sila sa ilang mahahalagang kaganapan, at kahit noon, ang kanilang mga pag-uusap ay maikli lang. Bayaw, magaling ang iyong mga kasanayan sa espada. Halos naging isang demi-Diyos na ako. Gusto kong makipaglaban sa iyo at tingnan kung sino sa atin ang mas mahusay sa talam. Ngumiti si Ji-Ching nang makita si Hansen. May sword-based super body ka. Walang pagkakataon na matalo kita. Nakaraan na si Hansen sa edad na gustong manalo para sa karangalan. Walang pakinabang sa pakikipaglaban kay Ji-Ching, at kung nasaktan niya ang kanyang damdamin, mag-aanyaya lang ito ng mga reklamo mula sa ibang miyembro ng pamilyang G. Kumurap si Ji-Ching at sinabi, well, iyon ang kailangan nating alamin kapag naglaban tayo.
Kapag naging isang demi-Diyos na ako, kailangan kong makipaglaban sa iyo ng totoo. Maaari nating tawirin ang tulay na iyon kapag dumating tayo dito. Sa ngayon, may mga tungkulin akong dapat gampanan. At higit pa rito, hinihintay ako ng iyong kapatid sa bahay. Aalis na ako ngayon, sinabi ni Hansen iyon para makaalis siya. Pagkatapos dalhin si Bauer kasama niya, naisip ni Hansen sa kanyang sarili, gusto kong manatili sa santuwaryo. Kung naroon ako, walang paraan na mahahanap niya ako. At bukod dito, hindi siya makakalaban sa akin maliban kung mag-spawn siya sa tabi ko kapag umakyat siya. Ang santuwaryo ay napakalaki, ang pagkakataong matagpuan niya ako malapit sa akin ay napakaliit. Bumalik sa pamilyang G, nag-sunbathing si Jianran sa hardin kasama si Little Flower. Nandoon din si Zero, umiinom ng tsaa. Tumalon si Bauer malapit kay Little Flower, hinaplos ang kanyang mukha, at sinabi, "Na-miss mo ba ang iyong ate?" "Ate," ang tanging nasabi ni Little Flower. Iyon ay sinabi, komportable lang siyang nagsasabi ng mom, dad, sister, granddad, at grandma. Gayunpaman, napakabuti pa rin ito. May nangyari bang bago kamakailan? Tanong ni Hansen habang umuupo siya. Nagsalin siya ng isang tasa ng tsaa para sa kanyang sarili. Alam ni Jianran na tinutukoy niya ang bagong komunidad, kaya umiling siya at sumagot, "Wala." Parang nakalimutan na nila ang lahat ng nangyari. Kumunat ang noo ni Hansen. Walang paraan. Ninakaw ko ang kanilang kayamanan, walang paraan na uupo lang sila at hindi gagawa ng anumang bagay. Hindi naman ganoon kakumpos ang kanilang mga ugali. Sa totoo lang, hindi tungkol sa kanilang mga ugali. Hindi lang nila moari kung paano nagawang gamitin ni Hansen ang Geno Armor. Kung nagagamit ni Hansen ito, hindi na nila naisip na sulit na labanan siya kapag magagamit niya ito laban sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya silang huwag gumawa ng anumang bagay bilang ganti. Sa bagong komunidad, isa lang ang Geno Armor. Maliban kung ang pinuno mismo ang lumaban, walang sino man doon ang makakatalo kay Hansen. Hindi pa ganap na nakarecover ang katawan ng chairman ng bagong komunidad, at dahil sa halo-halong mga dahilan na ito, hindi pa sila nakagawa ng plano upang maghiganti kay Hansen. Pinarusahan si Tina dahil sa kanyang mga ginawa. Kahit na isang malaking pagkakamali ang nagawa niya, ang parusang natanggap niya ay hindi gaanong malupit. Malinaw na mahal siya ng chairman. Kung pinatay ni Hansen si Tina, maaaring hindi nagtapos ang mga bagay tulad ng nangyari. Maaaring ipinakita ng chairman ang kanyang sarili kay Hansen para maglaban sila kahit ano paman. Pagkatapos magpahinga ng 2 araw, bumalik si Hansen sa santuwaryo. Pagkatapos, pumunta siya upang bisitahin ang imbakan ng Geno Core. Gusto niyang i-level up ang kanyang mga Geno Core. Ginamit ni Hansen ang kanyang Crystal Core bilang susi upang buksan ang imbakan ng Geno Core sa pagkakataong ito dahil ang rango ng kanyang Crystal Core ay mababa. Mahina ito, at alam niyang kailangan niyang makuha ito sa unang pwesto. Sa loob ng 10 taon, nakalimutan na ng lahat ang tungkol sa Crystal Core. Kaya, nagpatuloy si Hansen sa paghamon sa mga Geno Core na nasa unahan niya. Tinanggap ang kanyang mga hamon. Nagawa ni Hansen na makapasok sa ilalim ng 10,000 bracket at kalaunan ay naging sub 1,000. Pagkatapos noon, kailangan ni Hansen na hamonin ang mga nasa daan-daan hanggang sa mga 10, at mula doon, 10 at mas mababa. Ngunit nang ang isang Geno Core sa bracket na 1,000 at mas mababa ay naghamon sa mga nasa ilalim ng 100, hindi madali. Ang mga Geno Core doon ay hindi madaling tatanggap ng hamon dahil natatakot silang mahulog sa rango. Nagpadala si Hansen ng ilang mga kahilingan sa hamon, ngunit wala sa kanila ang nagbigay sa kanya ng tugon. Kung magpapatuloy ito, kailan ko ba mararating ang unang pwesto? Sanay na si Hansen na makuha ang numero 1 pwesto sa sandaling makapasok siya. Hindi siya mahilig o sanay sa pagtatrabaho sa pamamagitan ng mga rango, hakbang-hakbang. Wala nang ibang magagawa niya sa ngayon kahit papaano. Tumingin si Hansen sa pilak na leaderboard ng Geno Core, at tuwing may lumiwanag na pangalan, magpapadala siya ng imbitasyon at maghintay para sa isang potensyal na kalaban na tumanggap. Ngunit wala sa kanyang mga kahilingan sa hamon ang gumana, sa kabila ng paulit-ulit na pagpapadala. Habang pinapataas ni Hansen ang kanyang bilis upang maging full-on invitation spam, lumiwanag ang leaderboard at hinigop si Hansen sa pamamagitan ng isang portal. May tumanggap ng aking hamon. Natuwa si Hansen tungkol dito, ngunit dahil nag-spam siya, hindi niya alam kung aling imbitasyon ang tinanggap. Nang makarating siya sa battleground, sabik siyang makita kung sino ang kanyang kalaban. Isang puting leon ang lumitaw sa kabilang panig ng battleground. Napaklakas nito, at mukhang mas malaki kaysa sa isang elepante. Ang katawan nito ay parang gawa sa puting jade, at ang buhok nito ay parang makinis na sutla.
Mukhang malakas ito. Hindi naalala ni Hansen kung sino ang puting leon na ito. Kung lumaki si Hansen doon at nakilala ang maraming espiritu at nilalang sa daan, malamang na alam niya. Ang White Lion King ay mula sa Lion Mountain, at ito ay isang berserk super nilalang. Ito ay isang sikat na hayop sa buong ikaapat na santuwaryo ng Diyos dahil sa sama ng loob na itinaguyod nito laban sa isang emperador na sumakop sa lupain malapit sa Lion Mountain. Ang leon ay nagwasak ng 1,000 tirahan na pag-aari ng emperador na iyon na nag-burn ng lahat sa mapa. Tumakas ang emperador at nawala, hindi na muling narinig. Ang puting leon na nakikita ngayon ni Hansen ay ang tagapagmana ng White Lion King na iyon, at bagaman ang dugo nito ay hindi dalisay, ang ina nito ay isang super nilalang, kaya ang mga gene nito ay hindi dapat masyadong masama. Ang katawan na mukhang jade na taglay nito ay nagmula sa ina nito, na tinawag na Demon Lion. Mayroon itong dugo ng White Lion King at Demon Lion, at nakakuha ito ng palayaw na Little Jade Lion King. Ito ay isang sikat na pangalawang henerasyong nilalang ng ikaapat na santuwaryo ng Diyos. Napakalakas ng mga magulang nito, at gayon din siya. Pagkatapos patakbuhin ang pagsubok, ang kanyang Geno-core ay agad na tumama sa numero 11. Maraming Geno-core ang hinamon ni Hansen, ngunit wala sa kanila ang nagmalasakit hanggang ngayon. Hindi gaanong nagmalasakit si Little Jade Lion King kung sino ang magiging kalaban nito, dahil ito ang unang pagkakataon na may naghamon sa kanya ng kusang loob mula nang makarating siya doon. Kabanata 1523. Tumapak si Little Jade Lion King sa battleground at naglabas ng isang ungol ng leon na parang kulog. Nanginginig ang buong arena sa tunog. Hindi natakot si Hansen, sa katunayan, masaya siya. Agad niyang nalaman na ito ay ang tagapagmana ng isang super nilalang. Ang pagpatay sa mga espiritu sa isang battleground ng Geno ay walang silbi, ngunit kapaki-pakinabang ang pagpatay sa mga super nilalang. Maaari kang makakuha ng kanilang mga kaluluwa ng hayop, ang kanilang life Geno essences, at sa ilang mga pagkakataon, ang kanilang laman. Nang makita ng leon si Hansen, mukhang mamamatay ito. Binuksan nito ang bibig nito at naglabas ng isang laser beam patungo kay Hansen. Napakabilis nito, dumiretso ito sa kanya. Ayaw takutin ang leon, hindi tatayo si Hansen at haharangin ang pagsabog na dala ng ungol. Sa halip, gumalaw lang siya na parang ibon upang umiwas sa pag-atake. Nakita na nabigo ang pag-atake nito, mukhang sobrang galit ang Lion King. Binuksan nito ang bibig ng leon at patuloy na nagpaputok ng isang sunod-sunod na sinag. Talagang gusto nitong patayin si Hansen gamit ang mga pagsabog ng ungol nito. Patuloy na umiwas si Hansen, dahan-dahan niyang nilalapitan ang leon. Gusto niyang patayin ang halimaw sa isang suntok at pigilan itong tumakas. Hindi kayang labanan ni Hansen ang mga tunay na super nilalang, at sa huli, ang kanyang kalaban ay may pilak na Geno-core. Ang kanyang super spunk ay dapat na nakapatay sa leon sa isang suntok. Hindi alam ni Little Jade Lion King ang layunin ni Hansen, at nasanay na itong maging kampyon sa mga laban nito. Walang kalaban sa parehong antas ang napatunayang may lakas upang talunin ito. At ngayon, dahil hindi niya nataman si Hansen, nagpa siya itong tumalon patungo sa kanya. Tamang oras, natuwa si Hansen. Nagtataka siya kung paano siya lalapit sa Little Jade Lion King, at hindi niya inaasahan na ang nilalang ay magiging masigasig na ihatid ang sarili sa kanya. Ang katawan ni Hansen ay nagtipon ng kapangyarihan sa kanyang kanang kamay, na pinagkalooban ito ng mahika ng kalikasan. Parang kaya nitong lampasan ang mga belo sa pagitan ng espasyo at katotohanan. Pang! Ang kanyang kanang kamay ay talagang naghiwa sa espasyo, at tumama ito sa mga kuko ng Little Jade Lion King. Ang kanyang kamao ay pumasok mismo, at parang sinira niya ang isa sa mga lubid ng maliit na leon. Hinailan niya ito. At pagkatapos, ang katawan ng Little Jade Lion King ay naging alikabok na nagkalat saan man. Ngunit naisip ni Hansen na kakaiba ang nangyari. Hindi niya narinig ang karaniwang anunsyo ng pagpatay. Tapos na ang laban, at tumalon ang Crystal Core ni Hansen sa numero 11. Pinalitan nito ang Jade Lion, na ngayon ay bumagsak sa 12. Sa imbakan ng Geno-core, tumutulo ang dugo mula sa bibig ng puting leon. Galit nitong sinabi, ang B***star na iyon. Paano niya nagawang sirain ang aking Geno-core na Jade Lion? Papatayin ko siya. Hindi alam ni Hansen na ang ginawa lang niya ay sirain ang Jade Lion Geno-core, ngunit nahulaan niyang dapat itong isang uri ng doppelganger o iba pa. Nakakahiya na hindi niya napatay ang super nilalang, ngunit hindi bababa sa nagawa niyang itaas ang kanyang sarili sa ika-11 ranggo. Tapos na ang kanyang kasalukuyang gawain, at kailangan lang niyang maabot ang nangungunang 10 sa susunod. Patuloy na nag-spam si Hansen ng mga imbitasyon, ngunit walang sumagot sa kanya.
Hindi niya ito pinagtuunan ng pansin dahil alam niyang wala siyang magagawa tungkol dito. Bumalik si Hansen upang magpadala ng mga hamon araw-araw, at bukod sa tao sa unang pwesto, kailangang hamanin ng bawat kalahok ang isang tao nang hindi bababa sa isang beses sa isang buwan. Isang bagay lang ng oras bago makuha ni Hansen ang kanyang garantisadong pagkakataon. Ngunit kakaiba, sinubukan niyang hamanin ang iba sa loob ng maraming araw at walang gustong makipaglaban sa kanya. Naisip ni Hansen na naaalala ng iba kung gaano kasikat ang Crystal Core noon, at iyon ang dahilan kung bakit hindi nila siya hinamon. Sa susunod na araw, pumasok muli si Hansen sa imbakan ng Geno Core. Doon, may naghamon sa kanya. Tiningnan niya ang pangalan at napansin na si Jade Lion iyon. Dahil libre ako, palagay ko sulit na makita muli ang Jade Lion na ito. Gustong-gusto kong malaman kung bakit hindi ko siya napatay. Tinanggap ni Hansen ang hamon. Pagkatapos makapasok sa battleground, nakita muli ni Hansen si Jade Lion. Nang makita ng nilalang si Hansen, sumigaw ito, "Sino ka? Sabihin mo sa akin ang pangalan mo." Nakasuot ng armor si Hansen, at ginamit niya ang kanyang Dangshan Aura upang itago ang kanyang tunay na lakas. Hindi masasabi ng Jade Lion kung si Hansen ay isang espiritu o isang nilalang. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang kailangan ko lang gawin ay talunin ka. Ngumiti si Hansen. Nag-ungol si Jade Lion at sinabi, "Talunin mo ako. Maaari kang bumalik ngayon, ngunit binabalaan kita ngayon na ang iyong landas patungo sa pag-level up ay natapos na. Pasensya na kung nabigo kita, ngunit nagsimula pa lang ako sa daang ito, at ang daan patungo sa tuktok ay walang mga hadlang." Hindi alam ni Hansen kung ano ang nagbago o natagpuan ng Jade Lion upang masabi ito. Tuktok, malamig na tumawa si Jade Lion. Nakilala ko ang bawat mandirigma sa nangungunang 10, at wala sa kanila ang tatanggap ng iyong hamon. Hindi ka makakapasok sa bracket na iyon maliban kung mamasukan ka sa harap ko, dito at ngayon. Pagkatapos ay maaari kang umalis. Kung mas malakas ang nangungunang 10, bakit ka nila pakikinggan? Tumingin si Hansen sa leon nang may pagtataka. Mayabang na sinabi ni Jade Lion, "Ako ang anak ng White Lion King. Ipinakikita ako ng lahat sa ika-4 na santuwaryo ng Diyos. Sinira mo ang aking Geno Core, kaya kung hindi mo ako mapapasaya, hindi ka makakarating sa nangungunang 10. Ngayon ay naunawaan ni Hansen kung bakit walang tumatanggap sa kanyang mga kahilingan sa hamon. Hindi dahil natatakot sila sa Crystal Core, dahil ito ay isang plano na pinlano ng Leon. Sige, at paano kita mapapasaya? Ngumiti si Hansen habang nakatingin sa Leon. Bigyan mo ako ng pagkakataong ilabas ang aking galit, at marahil pagkatapos ay maaari tayong mag-usap, sabi ni Jade Lion King nang may pagngisi. Sige, lumakad si Hansen patungo dito, ngunit bago makatakas ang leon, gumalaw si Hansen. Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Hansen ang super spank. Ginamit niya ang kanyang buong lakas upang suntukin ang baba ng leon. Ipinadpad nito ang hayop. Ang mga binti ni Hansen ay parang mga talam na umiikot sa hangin pagkatapos noon. Patuloy niyang sinipa ang leon ng paulit-ulit, pinapanatili itong nakalutang sa hangin bago ito tuluyang iputok sa hangin. Blurg. Sa imbakan ng Geno Core, mas lalong tumulo ang dugo ng Little Jade Lion King. Maraming kayamanan ang ginastos nito upang maibalik ang Geno Core nito sa loob ng napakaliit na panahon. Gusto nitong maghiganti, ngunit sa halip, sinalakay ito ng ganito at pagkatapos ay ipinutok. Hindi man lang ito binigyan ng pagkakataong sumuko. The Asterisk Man. Papatayin kita. Sobrang galit si Little Lion King. Hindi nito kayang labanan si Hansen sa labas ng imbakan ng Geno Core, at wala itong ideya kung sino siya. Ang paghihiganti ay mukhang hindi posible. Sobrang galit ito, tinawag nito ang nangungunang 10 upang tanggihan ang mga hamon ni Hansen kahit ano paman. Ibig sabihin, hindi makakarating si Hansen sa nangungunang 10. Kabanata 1524. Nag-aalala si Little Jade Lion King tungkol sa Geno Core sa ikalawang pwesto, ang Shaking Blade. Kilala niya ang mga nasa pagitan ng ikatlo at ika-10 pwesto, at kailangan lang niyang sabihin sa kanila na huwag tanggapin ang anumang hamon mula sa Crystal Core. Makikinig sila. Ang Shaking Blade, ang nasa ikalawang pwesto, ay pag-aari ng isang tao. Hindi pa niya nakikita ang tao noon, ngunit alam niya na malakas ang tao. Karaniwang agad na pinapatay ang mga espiritu na humahamon sa kanya. Kung ang tao sa unang ranggo ay hindi umiwas sa kanyang mga hamon, tiyak na nakarating na siya sa unang pwesto. Syempre, okay lang kung hamanin niya ang taong iyon. Mamamatay din naman siya sa kanya, naisip ni Little Jade Lion King nang may galit. Pero hindi niya alam na tao rin si Hansen.
At alam mismo ni Hansen na ang Shaking Blade ay ang kanyang kapatid na babae. Pinagmasdan ni Hansen ang nangungunang 10. Hindi niya kayang hamanin ang unang pwesto, at hindi rin niya kayang hamanin ang tao sa ikalawang pwesto na ang kanyang kapatid. Mukhang marunong mag-bluff ang leon na iyon, sinasabi niyang hindi ako makakarating sa nangungunang 10. Hindi ko kilala ang iba, ngunit kilala ko si Little Yan. Sa tingin ko kailangan kong humingi ng tulong sa kanya, sabi ni Hansen sa kanyang sarili. Umalis si Hansen sa imbakan ng Geno Core at bumalik sa bahay. Nasa santuwaryo pa rin si Little Yan, kaya nag-iwan siya ng mensahe at bumalik siya sa santuwaryo. May hawak na Life Geno Essence si Hansen sa oras na iyon, nagtataka kung paano niya ito masisipsip. Pinag-aaralan ni Hansen ang Life Geno Essences ng Shell King at ng Ruby Cricket, ngunit wala pa siyang nakikitang solusyon na magpapahintulot sa kanilang pagsipsip. Sinubukan ni Hansen na makipag-usap sa kanila dahil iyon ang sinabi ni Six Paths noon. Sa kasamaang palad, hindi niya alam kung paano makakuha ng kanilang pag-aproba. Nang iniisip niya si Little Yan noong araw na iyon, naisip niya ang ibang bagay. Ang Real Blood Geno Core ay ang kapangyarihan ng dugo, at maaari nitong kontrolin ang mga Geno Core. Marahil ay makontrol din nito ang Life Geno Essences. Kung kaya ng Real Blood na kontrolin ang Life Geno Essences, dapat medyo madali ang pagsipsip sa kanila. Nagpasya si Hansen na subukan ito. Inilabas niya ang Life Geno Essence ng Shell King at ibinuhos ang Real Blood dito. Kinakabahan si Hansen. Mukhang hindi lumalayo ang Real Blood, at nanatili itong nakakabit sa ibabaw ng Life Geno Essence. Dahan-dahan itong nasisipsip ng bagay, at pagkalipas ng isang oras, isang maliit na halaga lamang ang nagawang makapasok. Mukhang tatagal ng hindi bababa sa 10 araw para makuha ang buong kontrol. Mukhang masyadong mababa ang antas ng Real Blood Geno Core. Iyon ang dahilan kung bakit napakabagal nito. Gayunpaman, kung ito ay haantong sa pagsipsip ng Life Geno Essences, magiging mahusay pa rin ito. Napakasaya ni Hansen. Umaasa si Hansen na makontrol ng Real Blood ang Life Geno Essences, kaya makikita niya kung masisipsip ba ang mga ito. Gusto ni Hansen na i-level up ang kanyang Real Blood Geno Core. Kung kaya niyang maabot ito sa Gold Class, mas mabilis tiyak ang proseso. Pagkatapos maghintay ng 2 araw, bumalik si Hanyan mula sa santuwaryo. Nang makita ni Hanyan ang mensahe, naghintay siya upang makita si Hansen. Kuya, bakit mo gusto na maghintay ako sa iyo? Tanong ni Hanyan kay Hansen. Nakita ko ang iyong Shaking Blade sa pilak na leaderboard ng Geno Core. Bakit ikaw ang nasa pangalawang pwesto? Tanong ni Hansen. Narinig ni Hanyan si Hansen at pagkatapos ay nagalit. Sinabi niya, ang lalaking iyon ay isang B*****. Hindi niya tatanggapin ang aking hamon, kaya hindi ako makaka-level up. Ang una ay si Dragon Eye, at naisip ko na kapag na-level up siya sa ginto, maaari na akong maging una. Ngunit bago siya umalis, sinadya niyang matalo sa tao sa ikatlong pwesto, Blood Wave. Nasa pangalawang pwesto lang ako dahil tumanggi siyang tanggapin ang aking hamon. Nagrereklamo si Hanyan, sinasabi na kung siya ay nasa unang pwesto, ginto na siya. Kaya gusto mo ang unang pwesto. Naningkit ang mga mata ni Hansen at tumingin kay Hanyan. Siyempre, kung hindi dahil sa siyam na reinforcement, hindi ako magiging ganito kabagal. Binigyan mo ako ng napakaraming resources para mapabilis ang pagiging demi-Diyos ko, pero simula noon, napakabagal ko. Pasensya na, sabi ni Hanyan. Ngumiti si Hansen. Wala itong kinalaman sa iyong kapangyarihan. Hindi mahirap maabot ang unang ranggo sa akin, bagaman. Pero kailangan mong matalo ng isang beses. Matatalo ng isang beses. Tumingin si Hanyan kay Hansen ng may pagkalito, hindi sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Hansen, nakarating lang ako sa ika-11 ranggo sa pilak na klase. Ngunit sa kasamaang palad, na-offend ko ang isang pangalawang henerasyong super nilalang. Sa kabila nito, pinilit ng lalaking iyon ang mga nasa unahan ko na tumanggi na tanggapin ang aking mga kahilingan sa hamon. Kapag nakarating ako sa nangungunang 10, makakahanap ako ng paraan upang gawin tayong parehong numero 1. Nagulat si Hanyan. Kuya, pilak lang ang Geno Core mo. Nagpakita si Hansen ng isang nakakabaliw na halaga ng kapangyarihan sa Planet Contest, at same time niyang pinaniniwalaan na nakarating na siya sa super class. Mayroon akong higit sa isang self-Geno Core, sabi ni Hansen. 2 self-Geno Core. Napakabihira. Sa mga human demigods, 2 lang ang kilalang may 2 self-Geno Core. Hindi ko alam na mayroon ka rin ng 2. Pupunta na ako sa santuwaryo ngayon. Tutulungan kitang makapasok sa nangungunang 10. Pagkatapos ay nagtanong si Hanyan, sabi nga pala, ano ang pangalan ng Geno Core mo?
Crystal Core, sagot ni Hansen. Narinig ito ni Hanyan at nagulat. Tinanong niya si Hansen, Crystal Core. Ang nakarating sa unang pwesto sa pamamagitan ng pagsusulit sa leaderboard ng Bronze Geno Core at Silver Geno Core. Iyon ba ang Geno Core mo? Oo. Ngumiti si Hansen at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasabi, ngunit huwag mong sabihin sa iba, okay. Ayaw naming magkaroon ng hindi kinakailangang problema. Naiintindihan ko. Sige, pupunta na ako sa santuwaryo ngayon. Hindi tinanong ni Hanyan kung paano mamaya makakarating si Hansen sa unang ranggo. Pagkatapos ay bumalik din si Hansen sa santuwaryo at pumasok sa imbakan ng Geno Core. Doon, nakita niya ang shaking blade na lumiwanag. Ngunit bago hamanin ni Hansen si Hanyan, muli siyang hinamon ng Jade Lion. Hindi nagsalita si Hansen at tinanggap lang ang imbitasyon sa hamon upang makita kung ano ang gusto ng leon. Pumasok si Hansen sa battleground ng Geno, at nang makita siya ng leon, agad nitong sinabi, kita mo. Hindi ka makakapasok sa nangungunang 10. Malaya kang magsumamo sa akin ngayon. Ngumiti si Hansen at sinabi, hindi naman kasing hirap niyan, alam mo. Maaari akong umalis anumang oras na gusto ko. Walang silbi ang pag-bluff tungkol dito. Itinaas ni Little Jade Lion King ang mga labi nito. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na pinapanatili nitong malayo ang sarili kay Hansen. Kung susubukan ulit siyang patayin ni Hansen, maaari siyang tumakas ng mabilis upang maiwasan na masira ang kanyang bagong buhay na Geno Core. Kabanata 1525. Malalaman mo rin kung nagsisinungaling ba ako o hindi. At nagsusumikap ako para sa higit pa sa pagiging nasa nangungunang 10, magiging una ako, malamig na sabi ni Hansen. Kung sakaling maging numero 1 ka, puputulin ko ang ulo ko at magiging upuan mo. Nang-uuyam si Little Jade Lion King. Naisip ni Little Jade Lion King na posible para kay Hansen na maabot ang nangungunang 10, ngunit hindi niya kailanman pinaniniwalaan na posible para sa kanya na maabot ang numero 1 posisyon. Iyon ay dahil ang unang ranggo ay pag-aari ng Blood Wave. Ang Blood Wave ay isang nasasakupan ng ama ni Little Jade Lion King, si White Lion. Posibleng maabot ni Little Jade Lion King ang unang pwesto dahil kapag nakarating siya sa nangungunang 10, tatanggapin ang kanyang hamon laban kay Blood Wave. Walang paraan para hamanin ni Hansen ang Blood Wave, kaya ang kanyang pagkakataon na maabot ang unang pwesto ay mukhang imposible. Tumawa si Hansen at sinabi, hindi mo kailangang putulin ang ulo mo. Pero, kung maabot ko ang tuktok, paano kung sumunod ka at maglingkod sa akin? Nagalit si Little Jade Lion King dahil dito, at sinabi niya, sige, at kung hindi mo maabot ang unang pwesto, paano kung susundin mo ako? Siyempre, mukhang patas iyon. Tumanggaw si Hansen. Sige, kung maabot mo ang unang pwesto, ituturing kitang aking Panginoon. Kung hindi, magiging Panginoon kita, matapang na sabi ni Little Jade Lion King. Hindi siya tanga, at iginiit niya ang isang limitasyon ng isang araw. Kung gayon, napagkasunduan na. Kung matatalo ka, huwag mong isiping tumakas. Tumawa si Hansen. Sino sa tingin mo ako? Ang lahat ng aking sinasabi ay totoo, mayabang na sabi ni Little Jade Lion King. Kumbinsido siya na hindi kailanman makakamit ni Hansen ang unang pwesto habang naroon si Blood Wave, at hindi kailanman tatanggap si Blood Wave ng hamon mula sa sinuman maliban kay Little Jade Lion King. Kaya, gusto mo bang sumuko? O kailangan ba kitang pilitin na lumabas? Sabi ni Hansen. Tangkilikin mo ang masiglang saloobin na ito sa loob ng isang araw pa. Sa susunod, tuluyan ka ng malalagay sa panganib, galit na sabi ni Little Jade Lion King, pagkatapos ay lumabas sa battleground sa pamamagitan ng pagsuko. Bumalik si Hansen sa imbakan ng Geno Core upang tanggapin ang hamon na ipinadala na sa kanya ni Hanyan. Pagkatapos tanggapin ang hamon ni Hanyan, pumasok ulit siya sa battleground at nakasalamuhan niya si Hanyan doon. Nang makita ni Hanyan si Hansen, sobrang tuwang-tuwa siya. Kuya, ikaw ba talaga ang Panginoon ng Crystal Core? Hayaan mong makita kung gaano kalakas ang isang core upang mailagay ka sa tuktok sa pamamagitan ng pagsubok lamang. Hindi. Ayaw itago ni Hansen ang mga bagay sa kanya dahil walang dapat itago sa kanyang kapatid. Naisip ni Hansen na ang Crystal Core ay parang itlog at ang hitsura lang nito ay mahirap paniwalaan na ito ang makapangyarihang Crystal Core. Sa totoo lang, naisip niyang nakakahiya na ang Geno Core ng isang lalaki ay isang itlog. Magtatago ka ba ng isang bagay mula sa iyong cute na kapatid? Itinaas ni Hanyan ang kanyang mga labi. Hindi maganda ang araw ngayon. Pero paano kung ipakita ko sa iyo ang ibang Geno Core mamaya? Ubo ni Hansen. Nakita ko na ang isa mo pang Geno Core. Wala nang ibang dapat kong makita.
Hindi siya pinilit ni Hanyan, bagaman. Pagkatapos nilang mag-usap ng kaunti pa, sa huli ay sumuko siya. Pagkatapos, nagawa ni Hansen na kunin ang kanyang pangalawang posisyon, at nahulog ang Shaking Blade sa ikatlong pwesto. Tinitigan ni Little Jade Lion ang leaderboard, sabik na makita kung ano ang ginagawa ni Hansen. Bigla, nag-flash ang leaderboard. Ang Shaking Blade, na noon ay nasa ikalawang pwesto, ay bumagsak ng isang rango. At pagkatapos, kinuha ng Crystal Core ang kanyang pwesto. May mali sa taong ito. Isa rin bang asterisk S-Shoal ang asterisk S-Shoal na iyon? Binayaran ba niya siya ng isang bagay para magpalit sila ng posisyon? Mukhang malungkot ang mukha ni Little Jade Lion King. Ang pinakamalaking panganib na kinuha niya sa kanyang taya kay Hansen ay ang ibang tao sa leaderboard, at ngayon ay napatunayan na siya ay isang tunay na pananagutan. Nagalit siya. Pero kahit na maabot mo ang pangalawang pwesto, walang silbi ito. Wala kang pag-asa na palitan ang core na nasa unang pwesto ngayon. Naisip ito ni Little Jade Lion King, biglang gumaan ang pakiramdam niya. Para lang makasiguro, nagpa siya si Jade Little Lion King na lumabas sa imbakan ng Geno Core. Naghahanap siya ng Blood Wave para makasama siya, sakaling mangyari ang isang nakakalito. Hindi ko hahayaang mawala si Blood Wave sa paningin ko. Pagkatapos ng araw na ito, sisipain ko ang asterisk sa ng lalaking iyon. Nagiging masigasig si Little Jade Lion King habang iniisip muli si Hansen. Kinuha ni Hansen ang pangalawang posisyon. Hindi siya nagpaalam kay Hanyan, at basta na lang lumabas sa imbakan ng Geno Core. Pagkatapos, ginamit niya ang Real Blood bilang susi para sa muling pagpasok. Plano ni Hansen na gamitin ang Real Blood upang tumalon sa unang pwesto. Pagkatapos, gamit ang Real Blood, matatalo siya ni Hanyan. Pagkatapos, matatalo ni Hanyan ang Crystal Core, at lahat ng Geno Core ay magkakaroon ng kanilang siyam na reinforcement. May ilang iba pang Geno Core si Hansen, ngunit maaari lang siyang gumamit ng isang Geno Core sa isang pagkakataon at hindi niya kayang hamanin ang sarili. Gayunpaman, dahil nandoon si Hanyan para suportahan siya, hindi na ito problema. Simula ng pagsubok, hindi nagsalita si Hansen sa Rockman. Pinapayagan lang niyang magpatuloy ito at kalkulahin ang panimulang rango. Ang ikatlong mata ng Rockman ay nagpaputok ng ilaw sa Real Blood Geno Core habang mabilis na nag-scroll ang mga numero. Nakausap ni Little Jade Lion King si Blood Wave sa Lionheart Shelter sa oras na iyon, at biglang sumigaw si Blood Wave, "Naku! Ano nangyari?" Kunot noon na tinanong siya ni Little Jade Lion. Nawala ang aking unang posisyon sa imbakan ng Geno Core. Mukhang may sakit si Blood Wave. Paano? Nagbibiro ka ba? Narito ka. Paano mo mawawala ang lugar mo? Nagulat ang puso ni Little Jade Lion. Hindi ko alam, Little King. Pumasok tayo at alamin, sabi ni Blood Wave. Mabilis na nagmamadali si Little Jade Lion at Blood Wave sa imbakan ng Geno Core. Tiningnan nila kung sino ang nasa unang pwesto, at nagulat sila. Ang unang posisyon ng leaderboard ng Silver Geno Core ay hindi na pag-aari ng Blood Wave. Ngayon ay nakasulat na, Real Blood. Walang paraan. Paano nangyari iyon? Nagulat si Little Jade Lion. Ang Real Blood Geno Core ni Hansen ay nakarating sa unang pwesto sa pamamagitan ng pagsubok sa pagkakalagay. Walang pag-aalinlangan, pagkatapos maabot ang unang pwesto na iyon, nagpadala si Hansen ng kahilingan sa hamon kay Hanyan. Nagtataka si Hanyan kung ano ang magagawa ni Hansen para maabot nila pareho ang tuktok na rango, at habang iniisip niya, lumitaw ang kahilingan para sa isang hamon. Wala siya sa mood para sa isang tunay na hamon, kaya plano niyang tanggihan ito. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang pangalan ng Geno Core. Mukhang pamilyar ito. Real Blood. Real Blood. Biglang naisip ni Hanyan ang isang bagay. Tumingin siya sa leaderboard at napansin na bumagsak si Blood Wave sa pangalawang pwesto, na pinalitan ng Real Blood na ito. 10 taon na ang nakakaraan, nakarating ang Real Blood sa unang pwesto sa leaderboard ng Bronze Geno Core. Ngayon ay lumitaw ito dito. Walang paraan. Nanlaki ang mga mata ni Hanyan, na parang nakakita siya ng isang bagay na hindi kapani-paniwala. Super Gen 1526. Tinanggap ni Hanyan ang hamon at pumasok sa battleground ng Geno na may kasabikan. Doon, nakita niya si Hansen na nakatayo. Kuya, paano ito posible? Ang Real Blood Geno Core ay iyo. Mayroon ka bang 3 self-Geno Cores? Palaging iniisip ni Hanyan na malakas si Hansen, siya ang kanyang huwaran, pagkatapos ng lahat. Ngunit kahit para sa kanya, ito ay nakakagulat. 2 Geno Core na nagawang tumalon sa unang pwesto ay pag-aari ni Hansen, at mayroon pa siyang Super Geno Core sa ibabaw ng lahat ng iyon. Para siyang isang halimaw, at kakaunti ang mga tao ang handang maniwala sa ganitong mga kwento.
Kung malaman ng ibang tao na ang Crystal Core at Real Blood ay pag-aari ng parehong tao, natatakot akong ang buong populasyon ng mga espiritu at nilalang sa ikaapat na santuwaryo ng Diyos ay magiging baliw. Nakaramdam si Hanya ng pagmamalaki, alam na ito ay isang tagumpay ng kanyang kuya, ang kanyang idol. Ibibigay ko sa iyo ang unang pwesto. Pagkatapos, hamanin kita ulit gamit ang Crystal Core, sabi ni Hansen at pagkatapos ay sumuko, umalis sa imbakan ng Geno Core kaagad. Hindi kayang ipaliwanag ni Hansen ang lahat sa ilang maiikli lamang na pangungusap, kaya hindi niya naisipan pang magsalita ng iba pa. Pumasok muli si Hansen sa imbakan ng Geno Core at hinamon ang shaking blade ni Hanyan. Nasa tuktok na muli ang Crystal Core, at natanggap nito ang siyam na reinforcement. Ngayon, ipinapakita ng leaderboard ng Silver Geno Core ang Crystal Core sa tuktok, pagkatapos ay ang Shaking Blade, Real Blood, at Blood Wave. Wala na si Blood Wave sa nangungunang tatlo. Nang pumasok sina Little Jade Lion King at Blood Wave sa imbakan ng Geno Core, nakita nila ang mga rango at nagulat. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata, at nanatili silang nakatulala. Paano ito posible? Walang paraan. Hindi makapag-isip ng maayos si Little Jade Lion. Hindi niya alam kung paano talagang nakarating si Hansen sa unang pwesto habang wala si Blood Wave sa imbakan ng Geno Core. Ang iba sa imbakan ng Geno Core ay nakita ang Real Blood na biglang tumalon sa numero 1 pwesto, at alam nilang lahat kung ano ang nangyari. Ang mga nangungunang rango ay nagpasimula ng malaking gulo. Lahat ay nagtataka kung sino ang mga Panginoon ng Real Blood, Shaking Blade, at Crystal Core, at kung sila ay may kaugnayan sa isa't isa. Maraming mga ligaw na haka-haka, ngunit ang pag-iisip na ang Crystal Core at Real Blood ay talagang may parehong Panginoon ay hindi man lang pumasok sa kanilang isipan. Hindi iniisip ng karaniwang tao na si Hansen iyon dahil ipinakita na niya ang kanyang Butterfly Geno Core sa alyansa. Maraming tao ang may video ng laban. Dahil akala ng lahat na si Hansen ay may Super Geno Core, walang sino man ang mag-uugnay sa kanya sa dalawang minor by comparison Silver Geno Cores. Kung hindi sinabi ni Hansen ang anuman, walang makakaalam na mayroon siyang 4 na Self Geno Cores. Matapos umalis sa imbakan ng Geno Core, nagsimula siyang gumamit ng kanyang Gold Core Lights upang i-level up ang Real Blood Geno Core sa Gold Class. Hindi nagbago ng marami ang hitsura ng Gold Class Real Blood Geno Core. Mukha pa rin itong simpleng patak ng dugo, ngunit ang loob ng core ay nagsimula ng magmukhang medyo kakaiba. May kumikislap na ginto sa loob nito, parang paglubog ng araw. Sa katawan ni Hansen, ang kanyang Blood Pulse Sutra ay nag-level up kasama ang kanyang Real Blood Geno Core. Ang kanyang katawan ay nagpapabuti din. Ang Real Blood Geno Core, na bagong lumitaw sa leaderboard ng Silver Geno Core, ay ngayon nawala. Nandito lang ito sa loob ng isang oras. Sinubukan ni Hansen na gamitin ang kanyang Real Blood Geno Core upang sumipsip muli ng Life Geno Essences. Ngayon na ito ay Gold Class, kumalat ito sa mga bagay ng napakabilis. Sa loob ng 2 araw, ang Life Geno Essences ay ganap na masisipsip ng Real Blood. Umaasa akong masasipsip ko ito kapag ito ay nabasa. Wala sa mood si Hansen na gumawa ng iba pang bagay sa susunod na ilang araw. Tumitig siya sa Life Geno Essence ng Shell King upang ipasa ang oras. Mas mabilis ang pagtrabaho ng Real Blood kaysa sa inaasahan ni Hansen, at pagkatapos ng 36 na oras, ang Life Geno Essence ay ganap na natabunan ng Real Blood. Nararamdaman ni Hansen nang nakumpleto ang koneksyon, at pagkatapos ay parabang ang Life Geno Essence ay isang extension ng kanyang pagkatao. Sinubukan ni Hansen na patakbuhin ang kanyang Dangshan Sutra upang sumipsip ng Life Geno Essence sa susunod. Hindi na niya kailangang simulang isimulate ang life force ng Shell King. Nasipsip ang Life Geno Essence. Super Geno Points dagdag 1. Nang marinig ang boses na ito, sobrang natuwa si Hansenador. Sa wakas ay makakapagsimula na siyang muli sa pagkolekta ng mga Super Geno Points. Haha, magsasagawa akong muli ng max out sa aking mga Super Geno Points. Tumingin si Hansen sa langit habang tumatawa. Sobrang saya niya. Makatutulong ang panlabas na kapangyarihan, ngunit ang kapangyarihang nasa loob ng iyong katawan ang pinakamaaasahan. Napaka-excited ni Hansen na i-level up ang kanyang mga gene. Ang enerhiya sa loob ng Life Geno Essence ay pumasok sa katawan ni Hansen. Ang mga selula na tumigil sa pag-evolve ay nagsimulang gumaling, at ang kanyang mga gene ay nagiging mas mahusay na. Sa huli, ang Life Geno Essence ng Shell King ay nagbigay kay Hansen ng kabuoang 9 na Super Geno Points. At pagkatapos masipsip ni Hansen ang Life Geno Essence ng Shell King, inilagay niya ang kanyang Real Blood sa Life Geno Essence ng Ruby Cricket. Hindi masaya si Little Jade Lion tungkol sa lahat ng ito.
Matapos maabot ng Crystal Core ang unang pwesto, tumakbo siya ng diretso palabas ng imbakan ng Geno Core. Ayaw niyang bumalik sa loob dahil natatakot na siya na hahanapin siya ni Hansen. Ayaw niyang tanggapin si Hansen bilang kanyang Panginoon, ngunit hindi siya gaanong bastos upang tanggihan ang isang deal na naganap. Ang mga espiritu, nilalang, at tao ay nagpapahalaga sa iba't ibang mga bagay. Para sa pamilyang White Lion, ang katapatan, katapangan, at tiwala ang pinakamahalaga. Iyon ang dahilan kung bakit ang isip ni Little Lion ay nasa dalawang bahagi. Little King, halos dumating na ang oras upang pumunta sa Ice Ruins. Nakahanda ka na ba ng sapat? Lumapit si Bloodwave upang tanungin si Little Lion. Magbubukas ang Ice Ruins. Nagulat si Little Jade Lion. Oo, hiniling sa iyo ni Lion Boss na pumunta sa Ice Ruins bukas, sabi ni Bloodwave. Tumango si Little Lion at sinabi, sige. Hindi bababa sa kaunti lang ang mag-aabala sa akin. Sasama ka ba? Tumango si Bloodwave at sinabi, maaari akong sumama sa iyo. Pati na rin si Toothbeast. Siya ang magiging responsable sa pagpapanatiling ligtas sa iyo, ngunit iyon lang ang magiging epekto sa labas ng mga guho. Kapag nasa loob na tayo, ang pagkuha ng kayamanan ay nakasalalay sa iyo at sa akin. Siyempre, sino pa, sa parehong antas na ito, ang posibleng mas malakas kaysa sa atin? Mayabang na nagsalita si Little Jade Lion, ngunit ang kanyang isip ay napunta kay Hansen. Habang nangyayari ito, naghihintay lang si Hansen na ganap na mabasa ang Life Geno Essence ng Ruby Cricket. Ngunit bago ito masipsip, naghatid ng ulat ang chip ship ng Shadow Shelter. May isang nilalang na bumisita sa kanila, humihingi na makita si Hansen. Sinabihan sila na siya ay isang mabuting kaibigan ni Hansen. Walang paraan. Matapos marinig ni Hansen ang paglalarawan ng chip ship sa nilalang, nanlaki ang kanyang mga mata. Super Gin 1527. Mabilis na naglakad si Hansen sa bulwagan ng tirahan. Doon, nakita niya ang isang nilalang na lumulutang sa loob. Little Fairy, ikaw ay isang demi-Diyos na ngayon. Tumingin si Hansen sa maliit, parang engkantado na babae ng may pagtataka. Ano, tanging ikaw lang ang pinapayagang maging isang demi-Diyos, at hindi ako. Itinaas ni Little Fairy ang kanyang mga labi. Parang hindi niya nagustuhan ang sinabi niya lang. Hindi ko lang inaasahan na aakyat ka ng napakabilis. Ngumiti si Hansen. Una nang nakasalamuhan ni Hansen si Little Fairy sa ikalawang santuwaryo ng Diyos, hindi sa ikatlong santuwaryo ng Diyos. Para sa isang nilalang, ang pag-level up ay isang mas mahirap na proseso kaysa sa isang tao. Talagang nagulat si Hansen na naging isang demi-Diyos na siya. Path! Naging isang demi-Diyos ako bago ka pa. Tumingin sa kanya si Little Fairy nang may paghamak. Pagkatapos ay napagtanto ni Hansen kung bakit hindi niya nakita si Little Fairy sa ikatlong santuwaryo ng Diyos dahil naging isang demi-Diyos na siya. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Tanong ni Hansen kay Little Fairy. Napakalaki ng ikaapat na santuwaryo ng Diyos pagkatapos ng lahat. Hindi mahalaga iyon, ngunit nakita kita dahil may alam akong magugustuhan mo. Ngumiti si Little Fairy. Anong mabubuting gawa ang magagawa mo para sa akin? Patawarin mo ang aking pag-aalinlangan, sabi ni Hansen. Si Little Fairy ay isang walang puso na maliit na nilalang, at hindi man lang siya tumingin pabalik nang umakyat siya sa ikatlong santuwaryo ng Diyos. Sinundan lang niya ang ibang tao. Hindi siya pinagkakatiwalaan ni Hansen, at hindi niya maisip na gagawin niya ang kanyang makakaya upang gumawa ng isang magandang bagay para sa kanya. Kitang-kita ang pagkainis ni Little Fairy, at sinabi niya, ikaw ay isang talagang hindi marunong magpasalamat na tao. Naglakbay ako ng napakalayo upang dalhin ka sa guho ng Diyos. Akala ko makikinabang ka sa pakikipagsapalaran, pero huwag na lang. Aalis na ako. Sinabi ni Little Fairy na aalis na siya, ngunit ang kanyang mga pakpak ay humahaplos ng napakabagal. Hindi siya aalis kahit saan. Itigil mo ang pagkukunwari at sabihin mo lang sa akin kung ano ang tungkol dito, sabi ni Hansen. Hindi nagbago si Little Fairy, at ang kanyang personalidad ay pareho pa rin. Ang tanging pagkakaiba ay mas matalino at mas malakas na siya ngayon. Hindi nakaramdam ng awkward si Little Fairy, at ipinaliwanag niya kung bakit siya naroon. Masaya siyang namumuhay para sa kanyang sarili. Nang umakyat siya sa ikatlong santuwaryo ng Diyos, isang makapangyarihang espiritu ang kumuha sa kanya. Pagkalipas ng ilang taon, tinulungan siya nitong buksan ang 10 gene locks, at nang umakyat ang espiritu sa ikaapat na santuwaryo ng Diyos, dinala siya nito. Masaya ang pamumuhay ni Little Fairy. Hindi siya kasing ganda ng pamumuhay niya sa ikatlong santuwaryo ng Diyos, ngunit nagawa niyang maabot ang gemstone class. Napakatalento at makapangyarihan niya, at patuloy siyang tinutulungan ng espiritu.
Maganda ang nangyari na hinanap ni Little Fairy si Hansen. Gusto niyang sumama ni Hansen sa guho ng Diyos. Ang guho ng Diyos ay isang sagradong lugar sa ikaapat na santuwaryo ng Diyos. Ang bagay na sinasabing nasa loob ay nagtataglay ng kapangyarihan na pumipilipit sa mga dimensyon. Ito ang nagpapaspecial dito. Ang bagay ay may iba pang mga kapangyarihan din, at lumilitaw ito sa iba't ibang mga lokasyon. Naglalakbay si Little Fairy sa isang guho na natatakpan ng yelo. Ang kapangyarihan ng lugar ay batay sa yelo, tulad ni Little Fairy mismo. Kaya, nais ni Little Fairy na subukan ang kanyang swerte upang makita kung makukuha niya ang bagay. Kung hindi niya ito makuha, marami pa ring bagay na makukuha nila doon. Hindi siya nagsisinungaling kay Hansen. Marami ang masisiyahan sa pagbisita sa ganoong lugar. Hindi ba magiging pagpapakamatay para sa atin na pumunta sa kapangyarihan na meron tayo? Tahimik na tanong ni Hansen. Ngumiti si Little Fairy at sinabi, kung pinapayagan ang mga elite na superclass, hindi kita hahanapin. Pinapayagan lang ang mga gemstone at mas mababa sa loob. Well, kung ganoon, palagay ko walang masama sa pagsubok, sabi ni Hansen. Huwag kang mag-atubiling. Tara na, maraming mga tagapagmana ng mga elite ang pupunta doon mula sa iba't ibang mga super shelter, sabi ni Little Fairy. Gusto ni Hansen na pumunta, ngunit hindi niya alam kung makakapasok pa siya sa guho kung mayroon siyang God Geno Core. Ang God Geno Core ay isang Super Geno Core. Kung ang pagpasok ay limitado lamang sa mga Gemstone Geno Core, maaaring hindi siya payagan sa loob. Naisip ni Hansen ang mga bagay-bagay, at nagpa siya na subukan ito kahit ano paman. Ang God Geno Core ay naiiba sa Self Geno Core, kaya marahil may pagkakataon na siya ay payagan sa loob. Kahit na hindi siya makapasok, maaaring matuto siya ng isang bagay sa pamamagitan ng pagsama sa pakikipagsapalaran sa ngayon. May mga tao ba mula sa Outer Sky o Sacred? Tanong ni Hansen. Oo, si Yumiao mula sa Outer Sky ay pupunta, at si Goddess mula sa Sacred din, sabi ni Little Fairy, pagkatapos mag-isip. Sige, susundan kita. Nang marinig niyang pupunta ang dalawang iyon, talagang gusto ni Hansen na sumama. Hindi maganda ang pakikitungo ni Hansen sa alinman sa mga babaeng iyon, ngunit magiging katawa-tawa kung pupunta si Hansen sa kanilang mga tirahan upang subukang patayin sila. Kahit na hindi nakakuha ng mga relikya o bagay si Hansen, ang pagpatay sa kanila ay magiging sulit sa paglalakbay na ito. Lalo na totoo iyon para kay Goddess at sa kanyang mura na aso. Wala siyang ibang gusto kundi ang hiwain silang dalawa. Ngunit nag-aalala pa rin si Hansen kung makakapasok ba siya o hindi. Kung hindi siya makapasok, wala siyang magagawa. Hindi natatakot si Hansen sa posibleng mga kahihinatnan mula sa pagpatay sa kanilang dalawa, bagaman. Ang Shadow Shelter ay mayroon na ngayong Guqingcheng at Red Pony para sa backup. Sila ay makapangyarihan. Si Guqingcheng ay isang makapangyarihang tao mula sa Elysium Shelter, at dahil natatakot siya kay Red Pony, hindi ito maaaring maging mahina. Kahit na ang Outer Sky at Sacred ay sumalakay sa Shadow Shelter, mahirap sabihin kung alin sa dalawa ang mananalo. At alam din ng Outer Sky na kinuha ni Guqingcheng ang Shadow Shelter. Hindi sila naglakas loob na magpadala ng sinuman doon, at hindi nila alam na bumalik na si Hansen upang kontrolin ito ngayon. Nag-impake si Hansen ng ilang mga bagay. Hindi siya magdadala ng sinuman, ngunit nalaman ni Bauer, Little Silver, at Starsea Beast ang kanyang pakikipagsapalaran at gusto nilang sumama. Nang makita ni Little Fairy sina Little Silver at Starsea Beast, nagningning ang kanyang mga mata. Kumbansin niya si Hansen na dalhin sila para sa karagdagang firepower. Tapat sina Chip Chip at Green Cow, at gusto nilang sumama rin. Ngunit tinanggihan sila ni Little Fairy sakaling mamatay sila. May Gemstone Geno Core sina Little Silver at Starsea Beast, kaya maaari nating dalhin sila. Hindi sila mas mahina kaysa sa anumang tagapagmana ng super nilalang. Kung makakapasok ako, hindi na sila dapat mag-alala tungkol sa anumang bagay. Naisip ito ni Hansen at nagpa siya na hayaan silang sumama. Ngunit naisip ni Hansen na kung hindi siya makapasok sa loob, hindi niya ipagsapalaran na papasukin sila ng mag-isa. Masyadong mapanganib iyon. Bukod dito, nag-aalala pa rin si Hansen tungkol kay Little Fairy. Palaging may posibilidad na sinusubukan niyang lokohin sila. Super Gin 1528. Nag-impake si Hansen ng ilang mga bagay at sinundan si Little Fairy papunta sa guho ng Diyos. Kasama rin nila sina Bauer, Little Silver, at Starsea Beast. Mas lumaki na si Starsea Beast ngayon. Ang katawan nito ay kasing laki ng isang dinosaur. Ngunit kahit na ganoon, ang mga mata nito ay nanatiling kasing inosente ng dati. Tuwing nakikita ni Hansen ang mga ito, parang nakikita niya ang mga mata ng isang bata.
Nakasandal si Bauer sa mga bisig ni Hansen para sa paglalakbay, ayaw niyang lumapit si Little Silver. Ngunit tumalon lang si Little Silver sa ulo ni Hansen, mukhang isang sombrero na gawa sa balahibo. Umupo ito doon, masayang iwinagayway ang malambot nitong buntot. Talagang nagalit si Bauer. Sa panahong nasa ikaapat na santuwaryo ng Diyos si Hansen, hindi siya naglakbay o naggalugad ng malayo. Bilang resulta, kailangan siyang patnubayan ni Little Fairy sa buong daan. Alam naman ni Little Fairy ang daan, at walang mga panganib sa kanilang landas. Naging kaaya-aya at nakaka-relax ang paglalakbay. Pagkatapos maglakad ng kalahating buwan, ang lupain sa paligid nila ay natakpan ng nyebe. Sa hilaga ng kanilang kinatatayuan, ang napakalalaking glacier ay umabot sa langit na parang mga espada na gawa sa kristal. Binaba ni Little Fairy ang kanyang boses sa puntong iyon, at sinabi niya kay Hansen, may isang nakakatakot na nilalang na nagbabantay sa pasukan ng guho ng Diyos. Kakailanganin natin ang pahintulot nito kung papasok tayo. Mahina tayo, at dahil hindi natin alam ang buong lakas nito, hindi tayo makakadaan sa kanya kung tumanggi siyang hayaan tayong dumaan. Inaasahan ni Hansen na hindi 100% maaasahan si Little Fairy. Inihanda na niya ang sarili para sa mga hindi inaasahang hamon, kaya malamig niyang sinabi, gayunpaman, dapat mayroon kang plano. Bakit mo pa kami kukunin? Kumurap si Little Fairy. Lumipad siya sa mga balikat ni Hansen, ngumiti, at sinabi, kilala mo ako ng mabuti. Kung diretso tayong pupunta, hindi tayo makakapasok. Ang magagawa natin ay ang magtago sa loob. At paano tayo magtatago sa loob? Tanong ni Hansen. Ang guho ng Diyos ay natatakpan ng isang espesyal na kapangyarihan, isang hindi masisira ng iba. Ang pangunahing pasukan ay isang pagbubukas sa lambak kung saan nakatira rin ang nilalang. Iyon ang pasukan na hindi natin makakadaan. Pagkatapos ng isang pagpost, sinabi ni Little Fairy, ngunit bukod sa pagbubukas na iyon sa lambak, alam ko ang ibang paraan na maaari nating makapasukan. Ito ay nasa hilagang kanluran ng mga glacier. Makakapasok tayo mula doon, ngunit ano? Tanong ni Hansen. Nahulaan ni Hansen na pipiliin pa rin ng mga espiritu at nilalang ang karaniwang daan sa pamamagitan ng lambak dahil ang iminungkahing ruta ni Little Fairy ay malamang na mas mahirap. Hindi siya umaasa na magiging madali ang anumang bagay. Nagkibit balikat si Little Fairy at sinabi, walang nakakatakot na nilalang na nagbabantay sa daang iyon, ngunit may mga mapanganib na genoplant na tinatawag na frozen trees. Kailangan nating dumaan sa frozen forest na 800 milya ang haba. Doon lang tayo makakapasok. Sabihin mo sa akin ang higit pa tungkol sa mga genoplant, sabi ni Hansen. Ang mga ito ay super plant na nakasundo sa elemento ng yelo. At napakalakas ng kanilang pagkakasundo sa yelo. Ang mga normal na nilalang na gemstone na pumapasok sa kagubatan ay agad na nagyayelo, at kahit na ang mga super nilalang at mga tagapagmana ng mga emperador ay hindi makakapanatili sa loob ng matagal. Kung ikaw ay nagyayelo, hindi ka man lang makakapagpakamatay. Ang pinakakatakot na bagay ay ang lugar na ito ay bahagi rin ng mga guho. At ang mga superclass na nilalang ay hindi rin makakapasok. Pagkatapos nito, ngumiti si Little Fairy. Huwag kang mag-alala, bagaman, magaling ako sa yelo. Dahil ako ang kasama mo, masisiguro kung ligtas ang paglalakbay mo sa kagubatan. Kung hindi ako sigurado dito, hindi kita hihilingin na pumunta rito. Sige, dumaan tayo sa frozen forest. Wala nang ibang sinabi si Hansen at tumango lang. Nagulat si Little Fairy na agad na pumayag si Hansen. Naantig siya nito, at sinabi niya, kung napakasaya ninyong magtiwala sa akin, dadalhin ko kayong mas ligtas kaysa kailanman. Ngumiti si Hansen. Hindi niya pinagkakatiwalaan si Little Fairy, at ang kanyang pananampalataya ay nanatili lamang sa kanyang sarili. Kahit na wala si Little Fairy, alam ni Hansen na kaya niyang protektahan ang sarili at ang iba. Ang tanging bagay na nag-aalala pa rin sa kanya ay kung makakapasok ba siya. Kung hindi siya pinapayagan na pumasok, lahat ay walang kabuluhan. Wala nang ibang sinabi si Little Fairy, at dinala lang niya si Hansen sa mga bundok ng glacier at pagkatapos ay pumunta sa hilagang kanluran. Tinitigan ni Hansen ang mga bundok ng glacier ng ilang sandali, at nakita niya ang pag-usli ng maraming taluktok. Nadama rin niya ang isang tiyak na aura ng kapangyarihan na nakabalot sa mga bundok. Nang makapasok sila sa mga parang ng nyebe, nag-slow ng 80% ng oras doon. Isang napakmalamig na lugar para maglakad. Gusto ni Fairy na maniwala sa kanya ang iba, kaya kinontrol niya ang bumabagsak na nyebe upang mailihis ang bawat snowflake mula sa pagbagsak sa kanyang mga kasama. Gusto niyang ipakita na talagang magaling siya pagdating sa elemento ng yelo. Nasaan ang espiritu na nagdala sa iyo sa ikaapat na santuwaryo ng Diyos? Hindi ba siya nakapasok?
Tanong ni Hansen dahil sa kanyang kaunting pagkamausisa. Kung ang espiritu ay hindi nag-level up sa super, dapat na nakapasok din ito. Kung ito ay super, maaari sana itong makipag-usap sa nilalang sa lambak at hayaan siyang makapasok sa ganoong paraan. Agad na nalungkot si Little Fairy, at sinabi niya, namatay siya. Pinatay siya ng isang makapangyarihang elite. Kahit na malakas siya, palagay ko kahit na ang pinakamakapangyarihang nilalang ay hindi maitatanggi ang isang malupit na kapalaran kung iyon ang naghihintay sa kanila. Nagulat si Hansen. Upang makarating si Little Fairy sa ikaapat na santuwaryo ng Diyos, ang espiritu ay dapat na napaklakas. Ang taong nakapatay sa kanya ay dapat na napakamalakas. Sino ang pumatay sa kanya? Tanong ni Hansen. Umiling si Little Fairy. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, papatayin ko ang asterisk S-show na iyon. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong mag-level up sa super at kunin ang relikya sa loob. Kung hindi ko ito magagawa, hindi ko mapapahiganti ang kanyang kamatayan. Wala nang sinabi si Hansen. Ang ekspresyon ni Little Fairy ay sapat na upang ipakita na ang kamatayan ng kanyang Master Spirit ay talagang nagdulot ng malaking epekto sa kanya. Talagang gusto niyang maghiganti, ngunit ang kalaban ay magiging napakamalakas, at ang paghihiganti ni Little Fairy ay magiging napakahirap makamit. Maaaring mapatay pa siya. Pagkatapos ng ilang araw pang paglalakbay sa pamamagitan ng nyebe, nakarating sila sa frozen forest tulad ng sinabi ni Little Fairy. Maraming nagyayelong puno na gawa sa yelo ang naroon. Para silang mga napakalalaking eskultura na gawa sa kristal na nababasa sa mga kwentong engkantada. Ang nagyayelong puwersa ng lugar na iyon ay agad na makapagyayelo ng anumang bagay sa loob ng 10 milya. Ang ilang bahagi ng frozen forest ay umaabot sa lampas ng mga glacier, ngunit marami sa mga puno ay nasa loob din ng mga glacier mismo. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Little Fairy na ang frozen forest ay bahagi ng guho ng Diyos. May katuturan iyon. Terena, nalungkot ang itsura ni Little Fairy. Sa labas ng kanyang katawan, lumitaw ang isang kumikislap na snowflake at lumawak upang magbigay ng takip sa kanilang lahat. Sa ilalim ng proteksyon ng snowflake na iyon, nag-init silang lahat. Hindi na nila naramdaman ang lamig sa labas. Nakaramdam ng ginhawa si Hansen habang naglalakad siya sa frozen forest dahil ito ay patunay na talagang makakapasok siya sa guho ng Diyos. Pumasok sila sa frozen forest at hindi naramdaman ni Hansen ang lamig dahil sa pag-init na ibinigay ni Little Fairy. Ngunit medyo hindi siya komportable. Sa sandaling makapasok siya sa lugar, parang pinapanood siya na parang may nakatitig na mga mata sa kanya. Super Gin 1529. Kahit na nasa ilalim pa rin sila ng proteksyon ni Little Fairy, habang mas lumalalim sila sa kagubatan, ang lamig ay nagsimulang bumalik kahit na bahagya. Kahit si Little Fairy ay nahihirapang tiisin ang presyon ng nagyayelong puwersa. Karamihan sa malamig na hangin ay napigilan, ngunit ang ilang mga bugzo ay nagawang dumaan. Sa kabutihang palad, ang fitness ni Hansen ay sapat na mataas upang pigilan ito na makapinsala. Patuloy na tumingin si Hansen sa paligid habang naglalakad siya. Ginamit niya ang kanyang Dangshan aura ng buong lakas habang sinusubukan niyang alamin kung ano ang nanunood sa kanya. Napakakakaiba ng frozen forest. Hindi nakakapagtaka na ang lugar na ito ay bahagi ng guho ng Diyos. Sa kabila ng pagbibigay ng kanyang lahat, ang Dangshan aura ni Hansen ay kayang takpan lamang ang 100 metro na radius. Wala siyang makita sa lampas noon. At higit pa rito, hindi niya makita kung saan nanunood ang isang bagay. Habang mas lumalalim sila sa kagubatan, ang pakiramdam na pinapanood ay patuloy na tumitindi. Panay ang kunot ng noo ni Hansen. Hindi magandang bagay na malaman na pinapanood ka sa isang mapanganib na lugar tulad ng guho ng Diyos. Mataas ang seguridad ng lugar na ito, ngunit tiyak na walang makakapanatili rito ng matagal, iniisip ni Hansen. Maya-maya, tahimik na sumigaw si Little Fairy, mag-ingat. Mayroong isang bagay sa unahan. Tumingin sina Hansen, Little Silver, at Star Sea Beast sa direksyon na tinutukoy niya. Mayroong isang bagay na gumagalaw sa frozen forest. Hindi gaanong nakatulong ang Dangshan aura doon, kaya kinailangan ni Hansen na gumamit ng kanyang pangunahing paningin. Ngayon, nakakakita na siya ng mga bagay tulad ng nakikita ni Little Silver. Dahil naroon na sila, parang wala nang saysay na bumalik. Kaya, tumingin si Hansen kay Little Fairy at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi sigurado sa kung ano ang nasa unahan, at nagnanais na malaman, nag-ingat sila ng higit pa habang naglalakad sila pasulong. Hindi nagtagal, ang anino sa kagubatan ay naging mas malinaw sa kanila. Ito ay isang metrong taas na kabayong dagat. Ang katawan nito ay mukhang gawa sa yelo, at gumalaw ito habang lumulutang, na parang lumalangoy sa hangin. Tahimik ito sa pagdaan nito.
Nakita ng Icy Horse ang grupo, ngunit hindi ito mukhang pag-alit. Nagpatuloy lang ito sa paglangoy, papunta sa kung saan man ito pupunta. Tay, tingnan mo. Maraming kabayong dagat. Ang gaganda. Tinuturo ni Bauer ang kabilang panig ng kagubatan na may masayang ekspresyon. Tumingin si Hansen sa direksyon na tinuturo ni Bauer, at napansin niyang may 20 o 30 kabayong dagat na lumulutang sa parehong paraan. Ang pinakamaliit ay 1 metro lang ang taas, ngunit may iba pang mga iba't ibang laki sa kanila. Ang pinakamataas na nakita nila ay 4 na metro ang taas. Habang lumulutang ang mga nilalang, halos nakakatawa ang hitsura nila. Ang mga kabayong dagat ay mukhang napakatahimik, at lahat sila ay tila gustong mag-isa. Nagtataka si Hansen tungkol sa kanila, ngunit ang kanyang Dangshan aura ay napigilan ng buho ng Diyos, kaya hindi niya masabi kung anong kapangyarihan ang nasa loob ng mga kabayong dagat. Tumawa si Bauer at tumalon sa likod ng isa sa mga Icy Horses. Kumapit siya sa leeg nito na parang isang karaniwang mare. Nagulat si Hansen sa kanyang mga ginawa, at gusto niya itong tawagin pabalik kaagad. Mukhang maamo nga sila, oo, ngunit sino ang nakakaalam kung mananatili silang masunurin pagkatapos ma-provoke. Bangulong si Little Fairy. Lumingon si Hansen upang tingnan siya, at napansin niyang nakatitig siya sa isang bagay na nasa likod ng Icy Horse. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay parang nakakita siya ng multo. Tumingin din si Hansen doon at nagulat din. Sa likod ng Icy Horse ay isa pang grupo ng mga kabayong dagat. Ang mga ulo ng mga kabayong dagat na ito ay mas malaki, at lahat sila ay hindi bababa sa 4 na metro ang taas. Ang kanilang mga katawan ay mukhang gawa sa itim na diamante, at mukhang mas matibay kaysa sa bakal. Iba sila sa ibang Icy Horses na naobserbahan ng grupo. Kakaiba, mayroong isang kadena na kasing kapal ng braso ng isang tao na nakabalot sa katawan ng Black Seahorse. Mukhang kadena na bakal ito, at maraming simbolo ang nakaukit sa metal. Hindi gaanong marami ang Black Seahorses, at nabilang ni Hansen ang 11 sa kanila. Lahat sila ay mukhang pareho. Lumulutang sila sa hangin, ngunit hindi sila gaanong random na lumulutang tulad ng ibang Icy Horses. Lahat sila ay nakahanay, naglalakbay ng perpekto ng magkakasama. Sa likod ng Black Seahorses, ang kanilang mga kadena ay tila nakakonekta sa isang bagay. Ito ay isang malaki, itim na chimenea na 8 metro ang taas. Mukhang isang matangkad na itim na pogan. Ang chimenea ay may mga asul na apoy na lumalabas dito, na nagsusunog ng husto sa loob nito. Ngunit kakaiba, hindi nakaramdam si Hansen ng init na nagmumula dito. At nang lumapit ang chimenea, mas lalo silang nakaramdam ng lamig. Parang naglalabas ito ng lamig sa halip na init. Ang malakas, nagyayelong puwersa ay lumalakas, at kahit na may kalasag na ibinigay ni Little Fairy, nakaramdam si Hansen ng matinding lamig. Kahit ang kanyang kontrol sa elemento ng yelo ay hindi sila kayang protektahan mula sa kakilakilabot na puwersa na iyon. Ginagawa ng lahat ang kanilang makakaya upang labanan ang lamig gamit ang kapangyarihan na mayroon sila, ngunit mukhang hindi ito gaanong gumagana. Dahan-dahan, lahat sila ay nagsisimulang nagyayelo. Dapat tayong tumakbo at maghintay hanggang sa lumipas ang chimenea. Maaari tayong bumalik mamaya, sabi ni Hansen. Sumang-ayon si Little Fairy, pati na rin ang iba. Lahat sila ay nag-iisip na umalis sa lugar kaagad. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nakikinig ang kanilang mga katawan. Ang kanilang mga binti ay natatakpan ng isang layer ng yelo. Mabilis na kumalat ang yelong iyon sa kanilang mga katawan. Wala sa kanila ang nakagalaw. Pakiramdam nila ay mga robot sila na kaya lang gumalaw ng kaunti. Tanging si Bauer, na nakaupo sa likod ng isang Icy Horse, ang maayos. Nagulat ang lahat sa nangyayari, kaya tinawag ni Hansen ang kanyang God Geno Core. Lumitaw ang mga ruby wing sa likuran niya, at ang buong pagkatao niya ay nagsimulang lumiwanag ng pula. Itinulak ng kapangyarihang iyon ang lamig palabas sa kanya at pinigilan ang nagyayelong puwersa na makaapekto sa kanya. Gusto ni Hansen na dalhin din ang kanyang mga kasama, sakaling may mangyaring mas masama pa. Ngunit bigla, nakita nilang tumigil ang Black Seahorses sa paghila sa chimenea. Pagkatapos, lahat sila ay tumingin kay Hansen. Lumakas ang puso ni Hansen, at sinabi niya, "Nako. Nagalit ba sila sa akin dahil sa aking ginawa?" Doon napagtanto ni Hansen na hindi sila nakatingin sa kanya, nakatingin sila kay Bauer, na nasa kanyang balikat. Hindi naapektuhan si Bauer ng lamig, at nakaupo siya sa balikat ni Hansen, nakabitin ang kanyang mga binti. Tinitingnan niya ang Black Seahorses at ang kanilang itim na chimenea. Super Gin 1530. Nang tumingin ang Black Seahorses kay Bauer, wala silang ginawa. Nagpatuloy lang sila sa paghila sa chimenea at naglakad.
Ngunit mas mabilis ang kanilang paglalakad sa pagkakataong ito, at sa loob ng ilang segundo, nakatawid na sila ng malaking distansya. Nang umalis ang malaking chimney sa lugar, humina ang nagyayelong puwersa. Ang naipon na hamog na nagyelo ay nagsimulang mawala, at ang yelo na nagkulong sa mga kasama ni Hansen ay nagsimulang matuno. Sobrang nakakatakot iyon. Ano ba iyon? Nang makabawi si Little Fairy, nagsalita siya na may takot sa kanyang mukha. Pareho silang may kapangyarihan sa lamig. Nakarating si Little Fairy sa Gemstone class, kaya dapat ay mayroon pa rin siyang paglaban-laban sa mga kalaban na super class. Ngunit kahit na may lakas siya, ang kanyang katawan ay nagyelo ng tuluyan dahil sa nakakapanghinang instrumento na iyon. Wala itong kinalaman sa atin. Tara na, magpatuloy tayo. Ibinalik ni Hansen ang kanyang God Geno Core at nagtungo ng mas malalim sa Frozen Forest. Tumingin ng kakaiba si Little Fairy kay Hansen. May kapangyarihan siya sa yelo, ngunit hindi niya kayang labanan ang nagyayelong hangin. Nagulat siya ng husto sa katotohanang nakakagalaw si Hansen sa gitna nito ng walang pigil. Habang naglalakad sila, naramdaman pa rin ni Hansen na parang mayroong isang bagay o isang tao na nanunood sa kanya. Ngunit nang makalabas sila sa Frozen Forest, walang nangyaring hindi maganda. Ligtas silang nakapasok sa guho ng Diyos. Ang mga guho ay punong-puno ng mga glacier. Parang pumasok sila sa isang mundo ng yelo. Ang paligid ay napakaliit at napakabirhen, halos hindi sila makaramdam ng ginhawa. Ang reflektibong ibabaw ng nyebe ay napaka-intense na nahihilo ang grupo, at nahihirapan ang kanilang mga mata na makayanan ang sinag ng araw. Kahit na si Hansen at ang iba ay may malakas na fitness at hindi permanenteng maapektuhan nito, naglabas pa rin siya ng 3 pares ng salaming pang-araw. Isa para sa kanya, isa para kay Bauer, at isa para kay Little Silver. Ang mga mata ni Starsea Beast ay masyadong malaki, at kahit na nagsikap siya, hindi siya nakakahanap ng isang pares na angkop para sa kasama na iyon. Hindi ba sinabi mo na mayroong tunnel sa loob ng guho? Nasaan iyon? Tanong ni Hansen kay Little Fairy. Ang Godlight Tunnel ay nabuo ng relikya na hinahanap nila, at mapapansin lang nila ang espesyal na kapangyarihan ng relikya kapag pumasok sila sa Godlight Tunnel. At kapag ang kanilang mga katawan ay lumalaban sa kapangyarihang iyon, ang kanilang mga katawan ay magiging mas malakas. Ang reinforcement ay hindi lilito sa iyong data, ngunit makakatulong pa rin ito sa iyong katawan. Naisip ni Hansen na pupunta sina Yumiao at Goddess sa Godlight Tunnel. Kaya, iyon ang kanyang susunod na target na destinasyon. Kahit na hindi niya makita ang dalawa, makakagamit si Hansen ng tunnel para sa pagsasanay. Sa tingin ko nasa kaliwa iyon. Marahil ay makakarating tayo sa Godlight Tunnel sa 1,000 milya sa ganoong paraan, sabi ni Little Fairy, habang tumitingin sa paligid. Ano ang ibig mong sabihin sa marahil? Kunot-noo si Hansen. Binuksan ni Little Fairy ang kanyang mga braso at sinabi, hindi pa ako nakapunta rito. Narinig ko lang ang tungkol sa lugar na ito, at kung tama ang impormasyong nakuha ko, 1,000 milya ang layo ng kaliwa. Tumanggaw lang si Hansen at hindi na nagsalita. Binaba ni Starsea Beast ang kanyang katawan at hinayaan na sumakay sina Hansen, Little Silver, at Bauer sa kanyang likod. Pagkatapos ay dinala niya sila sa direksyon na sinabi ni Little Fairy. Habang tumatakbo si Starsea Beast, lumitaw ang mga bituin sa paligid nila na parang isang kumikinang na dagat. Napakabilis niya, at kahit na napakalaki ni Starsea Beast, hindi siya clumsy. Nagbigay siya ng ilusyon na siya ay bobo, ngunit mataas ang kanyang agility. Bagalan mo. Ito ang guho ng Diyos, at tiyak na maraming panganib ang nagtatago rito. Lumipad si Little Fairy sa tabi ni Hansen at binabalaan si Starsea Beast. Hindi pinahintulutan ni Hansen si Starsea Beast na sumunod sa babala, bagaman, at nagpatuloy ito sa pagtakbo sa parehong bilis. Hindi na siya natatakot sa posibleng mga panganib ng guho. Higit sa lahat, gusto ni Hansen na makita kung ang mabilis na paglalakbay ay magpapaalis sa pakiramdam na pinapanood siya. Ngunit hindi ito nakatulong. Sa kabila ng hindi kapani-paniwalang bilis ni Starsea Beast, ang patuloy na pakiramdam na pinapanood ay nanatili. Naisip ni Hansen na maaaring naiwan nila ang nanunood sa Frozen Forest, ngunit mukhang hindi nangyari iyon. Pinapanood siya sa bawat hakbang na ginagawa niya sa loob ng guho ng Diyos. Ibig bang sabihin ay ang relikya mismo ay may sariling isip, at kaya nitong subaybayan ang lahat ng nasa guho? Naisip ni Hansen na ito ang tanging posibilidad. Hindi naisip ni Hansen na ang mga super elite sa ika-4 na santuwaryo ng Diyos ay maaaring magkaroon ng kapangyarihan na tila mayroon ng relikya kung ang kanyang teorya ay magiging totoo. Inilagay siya ng God Geno Core ni Hansen sa super class, ngunit hindi ito nagbago ng anumang bagay para sa kanya sa guho.
Kung pinapanood tayo ng relikya, hindi na tayo dapat mag-alala. Maraming nilalang ang nakapunta na sa lugar na ito. Oo, marami sa kanila ang naging masama ang kapalaran, ngunit karamihan ay nakabalik. Sa tingin ko hindi layunin ng relikya na patayin ang mga tao. Malalim ang iniisip ni Hansen. Ngunit bakit pa rin tayo pinapanood? Nag-uusisa lang ba ito? O naghahanap ba ito ng isang partikular na uri ng tao? Kung gusto nitong maghanap ng isang partikular na tao, hindi ba dapat maghanap ito ng super elite? Ngunit kung ganoon, bakit hindi pinapayagan ng relikya ang mga supers na makapasok sa guho ng Diyos? Hindi maintindihan ni Hansen, kaya tumigil siya sa pag-iisip. Hinayaan niyang mag-slow down ng kaunti si Starsea Beast, at nagpatuloy ang nilalang sa paglalakad patungo sa Godlight Tunnel. Hindi nagtagal, narinig nila ang mga tunog ng labanan. Mukhang napaka-brutal. Nang marinig ito ni Hansen, nagbago ang kanyang mukha at sinabi niya, nasa dito ba si Six Paths? Sino ang kanyang kalaban na nagpapakipaglaban sa kanya ng ganito? Pamilyar si Hansen sa mga kasanayan sa espada ni Six Paths, at sa pamamagitan lamang ng pagdinig sa tunog ng pagklang, alam niya kung sino ito. Kakaiba, ginagamit ni Six Paths ang lahat ng kanyang enerhiya para sa laban na ito. Ang Geno Core ni Six Paths ay hindi pa nakabalik sa super class, ngunit ang kanyang katawan ay nasa taas na. Upang makalaban si Six Paths nang may ganoong sigla, ang kanyang kalaban ay dapat na may super body. Akala ko hindi makakapasok ang mga nasa itaas ng gemstone level. Bakit mayroong isang napakamalakas na elite sa guho ng Diyos? Isa bang elite na sinira ang kanyang sarili upang magsimula muli? Nagatubili ng kaunti si Hansen, ngunit pinayagan pa rin niyang magpatuloy si Starsea Beast. Gusto niyang makita kung sino ang nilalabanan ni Six Paths. Napaka-brutal ng labanan, at nagsimulang masira ang mga glacier. Espesyal din ang mga glacier na iyon, at mahirap itong masira kahit para sa isang gemstone elite. Sa pamamagitan ng metric na ito, masasabi mo kung gaano kalakas ang mga nakikipaglaban. Nang makalapit si Hansen sa lugar ng labanan, nakita niya ang dalawang nilalang na nakikipaglaban. Isa sa kanila ay talagang si Six Paths Emperor na gemstone class. Ang kanyang espada ay mas nakakatakot kaysa kailanman. Nakikipaglaban si Six Paths sa isang tao, at nang makita ni Hansen ang tao, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Alam niya kung sino ito.